Isang maliit na batang babae ang tumawag sa siyam na isa-isa at mahinang sinabi, "Hindi ko na maigalaw ang aking mga paa." Ang natuklasan ng mga doktor pagkatapos ay nagpaiyak sa lahat. Bago tayo magpatuloy, isulat sa mga komento kung anong lungsod o bansa ka nanonood sa amin. Maligayang panunood! Maagang umaga pa lamang nang magsimulang pumasok ang tawag sa siyam na isa-isa dispatch center sa lungsod ng Oak Ridge, estado ng Aga. Si Jennifer Wilson na nakaupo sa kanyang lugar sa trabaho na may mainit na tasa ng kape ay sinusubukang uminit matapos ang malamig na umaga ng taglagas, habang ang lumang bintana ay pinapayagan ang malamig na hangin. Sa loob ng 20 taon ng kanyang serbisyo, nararamdaman pa rin niya ang bahagyang kaba tuwing umaapaw ang linya. "Si Nuebe! Uno, uno! Ano po ang iyong emergency?" Ang kanyang boses ay kalmado at may katiyakan. Ang parehong boses na paulit-ulit niyang ginagamit sa libu-libong tawag. Sa simula, tahimik, at pagkatapos ay maririnig ang mahina at mahinang paghinga. Lumapit si Jennifer sa headset. "Hello! Ito ang siyam isang-isa. Kailangan mo ba ng tulong?" Sa linya ay maririnig ang isang marupok at mahinang boses. "Nasa bahay lang ako mag-isa at masakit po," ang sabi ng bata. Kumapit ang puso ni Jennifer. Nag-iisa ang bata. "Hi sweetheart, ako si Jennifer. Ano ang pangalan mo?" "Ellie." Mahina na wika ng bata. Tahimik na tumutugtog ang mga cartoons sa background at naririnig ang malakas na hangin sa labas. Pinapagalaw ang lumang bintana. "Ellie, magandang pangalan iyan. Ilang taon ka na?" "6, nanginginig ang boses. Halatang may kasamang pag-iyak. "Masakit po ang mga paa ko. Hindi ko na sila maikot." Mabilis na nagtatype si Jennifer sa keyboard. Sinusubukang manatiling kalmado. Hiningi niya ang lokasyon ng tumatawag. "Pasensya na, Ellie, na masakit ang nararamdaman mo. Saan ngayon ang mama o papa mo?" Umalis si mama at sinabi na huwag buksan sa kahit sino. Mahina at mabilis na sagot ng bata. "Masakit po kapag gumalaw ako." "Ang tapang mo, Ellie. Malapit na ang mga taong makakatulong sa'yo. Naka-uniforme sila. Pwede mo ba silang buksan kapag dumating sila?" Nakikita ni Jennifer sa screen ang address. "Ellie, ikwento mo sa akin ang itsura ng bahay mo. Malaki o maliit?" "Maliit." "Bughaw." Ang pintura ay tumatanggal. Sa harap ng hagdan, may nabasag na paso ng bulaklak. Habang ipinapasa ni Jennifer ang impormasyon sa mga rescuers, patuloy siyang nakikipag-usap kay Ellie. Unti-unti, humihinahon ang boses ng bata. Ang mga pangungusap ay nagiging mas maikli. At ang masayang tunog ng cartoons sa background ay nakakadagdag ng kakaibang contrast sa seryosong sitwasyon. "Ellie, kaya mo bang lumapit sa pinto kapag dumating ang mga kaibigan ko? Maririnig mo ang sirena." "Hindi ko po kaya. Hindi po makinig ang mga paa ko." Sagot ng bata. Malakas ang tiktak ng orasan sa pader habang naghihintay si Jennifer ng ulat mula sa dumating na mga opisyal. Tinanong niya ang bata tungkol sa paboritong cartoons at laruan para hindi maramdaman ni Ellie na nag-iisa siya. "Meron akong kuneho," sabi ni Ellie. "Happy ang pangalan niya. Wala siyang isang tenga." "Ang ganda ng pangalan para sa kuneho." Ngumiti si Jennifer at narinig ang malakas na sirena sa background. "Naririnig mo ba sila?" tanong ni Jennifer. "Opo, mahina lang," sagot ni Ellie. "Tutulungan nila ako para hindi masakit." "Syempre, sweetie, marunong silang tumulong sa mga bata. May kumatok sa pinto." Narinig ni Jennifer ang maliliit na boses at tunog ng radyo. "Nakita na namin siya." Malambot, ngunit alertong sabi ng lalaki na dispatcher. Biglang naputol ang tawag. Naiwan si Jennifer na nakaupo, nakatitig sa screen. Sa loob ng 20 taon ng serbisyo, may mga tawag pa rin na nagiiwan ng kakaibang lungkot sa puso. Iniisip niya kung ano ang nakita ng rescuers sa loob ng pinto at kung paano napunta ang isang 6 na taong gulang na bata na nag-iisa at natatakot.
Nang tumaas ang araw, muling hinawakan ni Jennifer ang malamig na tasa ng kape, nagdasal ng maikling panalangin para kay Ellie, at naghanda para sa susunod na tawag. Nagsisimula pa lamang ang araw. Dahan-dahang lumapit si Paramedic David Thompson sa maliit na bughaw na bahay. Sa loob ng 15 taon ng serbisyo, natutunan niyang maramdaman ang panganib gamit ang kanyang instinct. Ang simpleng bahay na may luma at natutuklap na pintura at damuhang nagtatagumpay sa bakuran ay nagdulot sa kanya ng pangamba. 6 na taong gulang na bata. Nag-iisa sa bahay, hindi makagalaw ang mga paa. Paalala ng kanyang kasama na si Sophie, hawak ang medikal na bag. Tumango si David, inayos ang uniforme at umakyat sa baluktot na hagdan. Sa harap ng pinto, may basag na paso ng bulaklak na nagkalat ang tuyong lupa. Nakasara ang mga kurtina, ngunit naririnig ang tunog ng TV sa manipis na pader. "Malapit na dapat ang pulis," sabi ni Sophie habang tinitingnan ang relo. "Hindi pwedeng maghintay," sagot ni David at kumatok sa pinto. "Hello, rescue service." Walang sagot, ngunit biglang humina ang tunog ng telebisyon. "Ellie, ako si David. Ako ay isang paramedic. Ang mabait na tita mula sa 911 ay nagpadala sa amin para tulungan ka." Mula sa loob ay narinig ang mahinang boses. Puno ng kaba. Hindi ko mabuksan ang pinto. Nagpalitan ng tingin si David at si Sophie. "Ellie, nakalak ang pinto. Alam mo ba kung saan ang susi?" Nasa ilalim ng maliit na pagong, mahina na bulong ng bata. Agad napansin ni David ang maliit na bato na hugis pagong malapit sa tuyong halaman. Sa ilalim nito ay nakalagay ang lumang susi. Mabilis niyang ipinasok sa kandado. May mabigat na click at bumukas ang pinto. Ang unang sumalubong sa kanila sa loob ay ang amoy. Halo ng masti at maasim na amoy. Pumasok si David ng dahan-dahan. Unti-unting nasanay ang kanyang mga mata sa medyo madilim na silid. Magulo ang sala, ngunit hindi marumi. Kitang-kita na may sinusubukang ayusin sa bahay, kahit mahirap. Sa lababo, maayos ang mga pinggan. Sa coffee table, may nakahandang mga sulat. Katabi ng bukas na bote ng gamot para sa bata, may kalahating baso ng tubig. "Ellie!" Mahinang tawag ni David. "Nandito!" Sagot ng mahinang boses mula sa dulo ng maikling koridor. Natagpuan niya ang bata sa maliit na kwarto. Nakahiga si Ellie sa kulubot na kumot. Mahigpit na niyayakap ang kanyang plush na kuneho na may isang tenga. Mainit ang mukha niya at ang mapusyaw na buhok ay dumikit sa gilid ng kanyang mukha. Nang makita si David, sumilay ang kanyang mga mata, halo ng takot at ginhawa. "Hi!" Mahinang bati ni David, kahit may kaba sa dibdib. "Ako si David at ito si Sophie, kaibigan ko. Dumating kami para tulungan ka kumupas si Sophie sa tuhod malapit sa kama." Nakikipag-usap kay Ellie habang sinusukat ang temperatura at pulso. Tiningnan ni David ang kwarto. Sa kaibuturan ng kanyang alaala, may mga alaala ng pagkabata, mga bakanteng aparador, paulit-ulit na damit. Pinalabas niya agad ang mga alaala at nagtuon sa kasalukuyan. "Saan ang mama mo, Ellie?" Tanong niya. Napansin ang litrato ng batang babae kasama ang isang batang babae sa nightstand. "Nasa trabaho," bulong ng bata. Sasabihin niyang babalik siya bago tanghalian, pero biglaang sumakit ang aking mga paa. Tumango si David at tiningnan ang relo. Halos tanghali na. Maayos na nakalagay ang mga bote ng gamot sa nightstand. Lahat ay maayos. Hindi ito tila isang bahay na pinabayaan, tulad ng iniulat sa tawag. "Pakita mo sa amin kung saan masakit," mahinang sabi ni Sophie habang dahan-dahang hinahaplos ang mga paa ng bata. "Lahat?" bulong ni Ellie. Pero lalo sa paa at napakainit ko napansin ni David ang pagbabago sa mukha ni Sophie. Bahagyang napikit ang mga mata. Alam niyang seryoso ang sitwasyon. Higit pa sa normal na pagkabahala. "Dadala ka namin sa lugar.
kung saan tutulungan ka ng mga doktor na gumaan ang pakiramdam mo. Mahinahong sabi ni David. Pilit tinatago ang kaba sa kumpiyansang ngiti. Gusto mo ba si Hoppy kasama mo? Tumango si Ellie. Mahigpit na niyayakap ang kanyang kuneho. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Tanong niya. Lucky guess lang, sagot ni David na may bahagyang kibot. Karaniwan sa mga kuneho na may isang tenga, ganoon ang pangalan. Muling ngumiti si Ellie ng bahagya, ngunit muling naramdaman ang sakit. Nang maingat na ilipat sa stretcher, naisip ni David, nasaan kaya ang ina niya at ano ang malalaman nito kapag dumating? Sa emergency room, tahimik na itinulak ang stretcher sa loob. Ang maliwanag na ilaw ng fluorescent lamp ay nagpatingkad sa kanyang mga mata pagkatapos ng dilim sa ambulance. Hawak pa rin ni Ellie si Hoppy, parang kalasag. 6 na taong gulang, may lagnat na 130 degrees Fahrenheit. Matinding sakit sa ibabang bahagi ng paa. Posibleng impeksyon. Agad na iniulat ni David sa assembled medical team. Natagpuan sa bahay mag-isa. Lokasyon ng ina, hindi alam. Tumango ang on-duty doctor, si Dr. Rachel Chen. Boxing numero 3 ay handa. Ilipat natin. Habang inililipat sa hospital bed, lumapit ang nurse na si Margaret Simons. May mainit na ngiti na nagpapalambot sa kanyang mga wrinkles. 65 taong gulang, 2 linggo na lang bago magretiro matapos ang 40 taong serbisyo. Ngunit bawat kilos niya ay tumpak at maaasahan. Hi, sweetheart! Mahinang bati ni Margaret habang binalot ang bata sa kumot. Ako si Margaret. Tutulungan kitang maintindihan ng Dr. Chen kung bakit masama ang pakiramdam mo. Naglalakad ang mata ni Ellie sa waiting area. May luha na halos pumutok. Narito na ba ang mama ko? Nanginginig na tanong niya. Hindi pa, sweetheart, pero naipaalam na namin sa pulis kung nasaan ka. Tutulungan ka nilang makita siya. Habang nagtatrabaho ang medical team, napansin ni Margaret ang kakaibang detalye. Nang naghanda si Dr. Chen kumuha ng dugo, hindi umatras o umiyak si Ellie. Inilagay lamang ang kamay, lumingon at tahimik na naghintay. Ang tapang mo, sabi ni Margaret. Hawak ang kabilang kamay niya. Sinasabi ni Mama na matapang ako, bulong ni Ellie. Mas takot ako sa injection kaysa sa kanya. Napansin ni Margaret ang ibang detalye. Mga kalyo sa daliri, senyales ng responsibilidad ng bata at pagkaalam niya sa mga medikal na termino. Isang batang pamilyar na sa medical procedures. Habang inihahanda ni Dr. Chen ang mga tests, dinala ni Margaret ang isang baso ng apple juice at kahon ng mga lapis. Gusto mo bang mag-drawing habang naghihintay tayo sa doktor? Tanong niya. Tumango si Ellie. Sandaling lumiwanag ang mga mata niya at masayang kinuha ang mga lapis. Bahagyang humupa ang tensyon sa balikat, kahit patuloy ang sakit. Ang ganda ng drawing mo, sabi ni Margaret. Ano ang dinidrawing mo? Ito si Hoppy, paliwanag ni Ellie. Ipinapakita ang kayumangging kuneho na may isang mahabang tenga. At ito ang mama ko. Dinrawing niya ang matangkad na babae na may mahabang buhok at malapit ang syringe, napakatumpak para sa isang 6 na taong gulang. Ano naman ito? Tanong ni Margaret. Ito po ay para sa gamot ni Mama. Simpleng sagot ni Ellie. Minsan po nanginginig ang kamay niya ng sobra, kaya tinutulungan ko siyang bilangin. Dagdag niya. Naramdaman ni Margaret ang kilabot sa kanyang likod. Nahuli niya ang tingin ni Dr. Chen at kumaway. Hinihikayat itong lumapit sa drawing. Maingat na sinuri ni Dr. Chen ang larawan. Pagkatapos ay umupo malapit kay Ellie. Gumagamit ba ang mama mo ng ganitong mga syringe sa bahay? Mahinang tanong niya. Tumango si Ellie. Hindi araw-araw. Kapag naubos lang ang espesyal na gamot, paliwanag niya. Sinasabi ni Mama, mahal ito. Lumayo si Dr. Chen at si Margaret mula sa kama at nag-usap ng tahimik. Ang mga test ay nagpapakita ng malakas na impeksyon at pamamaga. Bulong ni Dr. Chen.
Pero ito'y mas seryoso kaysa sa normal na kaso. Tumingin si Margaret kay Ellie na maingat na nagdadagdag ng detalye sa kanyang drawing. Sa 40 taon kong serbisyo, marami na akong nakita na mahihirap na pamilya, doktor. Mahina niyang sabi. Pero ang mga batang galing sa tunay na pinabayaan na tahanan, karaniwan hindi marunong gumuhit ng ganito katumpak ang mga medical na gamit. Paparating na ang social services, sagot ni Dr. Chen. Kailangan nating hanapin ang mama. Sa sandaling iyon, may ingay sa pasukan ng emergency room. Naririnig ang matataas na boses at mahigpit na tono ng security. Lumiko si Margaret at nakita ang isang batang babae, halatang desperado, na nakikipagtalo sa staff sa reception. Nakasuot siya ng gusot at maruming uniforme mula sa isang snack bar at ang mukha niya ay puno ng panik. "Ma'am, pakiramdamin po ninyo ang katahimikan," sabi ng registrar. "Hindi namin pwedeng ibahagi ang impormasyon ng pasyente." "Ang anak ko to, Ellie Thompson. Sabi ng pulis na dinala siya dito." Halos sigaw ng babae. Nagulat si Margaret sa eksena. Sa isang banda ang naguguluhang ina. Sa kabila, si Ellie na biglang naging masigla nang marinig ang pamilyar na boses. Sa sandaling iyon, nakita ni Margaret ang pag-asa sa mukha ng bata at unang naramdaman ang pagdududa sa kwento na agad-agad nilang tinanggap. Habang nagpapahinga si Ellie sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng nurse, dumating ang officer na si Mark Jackson sa ospital upang imbestigahan ang kalagayan ng bata. Sa loob ng 20 taon ng serbisyo sa pulisya ng Oak Ridge, marami na siyang nakitang komplikadong kaso ng bata. Ngunit bawat isa ay nilalapitan niya ng may bagong determinasyon. Narito na ang ina. Abiso ni Dr. Chen. Tumuturo sa waiting area kung saan nakaupo si Karen Thompson, nakayuko. Mahigpit ang hawak sa mga kamay sa pagitan ng tuhod. "Nagpaliwanag ba siya?" tanong ni Mark habang inilalabas ang kanyang notebook. "Walang malinaw," sagot ni Dr. Chen. "Nababalisa siya at gusto niyang makita ang anak." Tumango si Mark na natiling neutral ang ekspresyon. "Makikipag-usap ako sa kanya pagkatapos makuha ang kumpletong update sa kalagayan ng bata." Habang iniulat ni Dr. Chen ang impormasyon, tahimik na inaalagaan ni Margaret si Ellie, dahan-dahang sinusuklay ang buhaghag na buhok. Unti-unting bumababa ang temperatura dahil sa gamot, ngunit ramdam pa rin ang sakit sa mga paa. "Magkakaroon ka ng magandang buhok kapag natapos ko," sabi ni Margaret. "Kadalasan po si Mama ang gumagawa nito," sagot ni Ellie. Niyayakap si Hoppy sa dibdib. "Pero minsan mas masakit ang kamay ko." "Okay lang, sweetheart," mahinang sabi ni Margaret. "Narito na ang mama mo at makikita ninyo siya agad." Sa labas ng kwarto, may maliit na grupo ng tao. Ang babae na may badge mula sa lokal na TV station ay kinakausap ang kapitbahay ni Ellie. Isang babaeng nasa katanghaliang edad na nakabegudi ang buhok. "Halos 1 taon na akong nakatira dito," malakas niyang sabi sa kamera. Palaging ganito ang uniforme niya mula sa snack bar, minsan dumarating, minsan wala. Madalas na nag-iisa ang bata tahimik, na tumango ang reporter, isinulat ang kanyang obserbasyon. At hindi mo kailanman iniulat ang mga hinala. Napahiya ang kapitbahay. "Hindi naman trabaho ko ang pakialam sa pagpapalaki ng ibang bata." Pero deserve ng mga bata ang mas magandang buhay kaysa sa simpleng pamumuhay, hindi ba? Nakangisi si Margaret habang naririnig ang mabilis na pagbuo ng ibang bersyon ng kwento na maaaring malayo sa katotohanan. 6 na taon sa pediatrics ang nagturo sa kanya ng isang mahalagang prinsipyo. Ang panlabas na senyales ay bihirang kumakatawan sa buong katotohanan. Nang matapos ni Margaret suklayin ang buhok ni Ellie, dinala niya ang isang maliit na baso ng purong apple juice, hindi diluted, tulad ng karaniwang ibinibigay sa pasyente. "Masarap itong juice," bulong niya na parang may sikreto. "Iniiwan ko ito para sa'yo." "Sandali,
Napangiti ang mukha ni Ellie, na nawala ang bakas ng pagod at sakit. Salamat po, Miss Margaret, mahinang sabi ng bata. Habang ibinibigay ang juice, umupo ang nurse sa tabi ng kama. Kwento mo naman ang tungkol sa bahay mo, Ellie. Sino ang nag-aalaga sa'yo kapag nasa trabaho ang mama mo? Kadalasan po ako lang, sagot ni Ellie. Malaki na po ako, kaya kaya ko nang gumawa ng sandwich at iba pa. Minsan pumapasok si Mrs. Rivera, ang kapitbahay, para kumontrol. Pero nagtatrabaho rin siya. Tahimik siya, nakatingin sa baso. Ang sipag po talaga ng mama ko, dagdag ni Ellie ng mahina. Sinasabi niya sa akin gabi-gabi bago matulog. Ang sinseridad ng boses niya ay malalim na nakapukaw kay Margaret. Bago pa siya makatanong ng susunod, dumating sa pinto si Officer Jackson. Nurse Simons, pwede po ba sandali? Seryosong sabi niya. Nakatuon ang muka. Nakipag-usap ako sa ina. Nagdoble siya ng shift sa snack bar sa Main Street, hindi nakahanap ng babysitter sa huling sandali, at hindi niya kayang mawala ang oras sa trabaho. At hindi mo ba siya pinaniniwalaan? Mahinang tanong ni Margaret, napansin ang pagkakaroon ng pagdududa sa tinig ni Jackson. Sinuri ko ang kanyang trabaho, sagot ni Jackson habang binubuklat ang notebook. Pero hindi nito pinapawalang sala ang katotohanan na naiwan ang 6 na taong gulang na bata mag-isa. At maswerte pa na malubha ang sakit niya. Tinaas niya ang tingin. Paparating na ang social services. Pero sa ngayon, kailangan kong kuhanin ang pahayag ng bata. Ipinahinga ni Margaret ang kamay niya sa balikat ni Jackson. Officer Jackson, ang batang babae ay natatakot at nasasaktan. Pakiusap, tandaan ninyo ito habang nakikipag-usap. Bahagyang humupa ang matinding ekspresyon ni Jackson. May sarili rin akong mga anak. Nurse Simons, magiging maingat ako, sabi niya. Pagbalik nila sa kwarto ni Ellie, napansin ni Margaret sa nurse's station ang isang batang babae sa uniforme ng snack bar. Nakayuko siya, may pamumula sa mga mata mula sa pag-iyak. Nervous na kinikis-kis ng mga daliri ni Karen Thompson ang lumang name badge habang ang mga labi niya ay halos bulong na nag-uumapaw. Pakiusap, huwag ninyong kunin ang anak ko. Pakiusap, nakikita ni Margaret sa gusot na uniforme at hindi maayos na buhok ang pamilyar na desperadong pagmamahal ng isang ina na nakikipaglaban sa isang labanan na tanging siya lang ang nakakaalam. Nang tuluyan ng pinahintulutan si Karen na pumasok, agad siyang tumakbo sa tabi ng kama ng anak. Gusot ang uniforme, buhok nakatali ng magulo sa buntot. Nakatayo si Officer Jackson sa pintuan, pinapanood habang si Dr. Chen ay nagbubusisi ng papeles sa paanan ng kama. Nananatili si Margaret sa tabi ni Ellie. Sinusubaybayan ang muling pagkikita. Ellie, anak! Nanginginig ang tinig ni Karen habang hinahawakan ang kamay ng anak. Pasensya na, dumating ako agad nang tawagan ako sa restaurant. Mama, nagsimulang lumiwanag ang mukha ni Ellie, kahit ramdam pa rin ang pagod at sakit. Ginawan po ako ni Miss Margaret ng buhok, mahinang sabi ng bata. Nagtagpo sandali ang tingin ni Karen at ni Margaret, isang saglit ng pasasalamat, halo ng takot. Napansin ni Margaret ang panginginig ng mga kamay ng batang babae habang hinahaplos ang pisngi ng anak at paano siya napapahinto kapag may nakatingin. Nakaipit ang balikat ni Karen na parang laging naghihintay ng hatol. Miss Thompson, maayos na panimula ni Officer Jackson, kailangan nating talakayin ang mga pangyayari kung bakit naiwan ang inyong anak ngayong umaga. Kinikiskis ng mga daliri ni Karen ang maliit na kamay ni Ellie. Kailangan kong pumunta sa trabaho, mahina niyang sagot. Nagkasakit ang morning shift. Sabi ng manager, kung hindi ako lalabas, halos hindi na sapat para sa renta. Kapag kaligtasan ng bata ang usapin, laging may pagpipilian. Mahinahong sagot ni Jackson. Napansin ni Margaret ang pagkayamot ni Karen, habang maingat siyang umuupo sa tabi ng kama ng anak. Maingat at kontrolado ang kilos.
Maputla ang mukha sa ilalim ng make-up at may malalim na anino sa ilalim ng mga mata. Hindi lang ito pagoda ng nagtatrabahong magulang. May nakatagong bagay sa likod ng pagod. May malubhang impeksyon ang anak ninyo, mahinang sabi ni Dr. Chen. Malinaw, ngunit hindi malamig. Maari itong mauwi sa malubhang sitwasyon. Sinabi ni Ellie na nag-i-inject ka rin sa bahay. Biglang napalingon si Karen, lumaki ang mga mata sa kaba. Ito ay reseta. Mayroon akong papeles. Nagmadaling dagdag ni Ellie, sinusubukang tumulong. Minsan pagod po si Mama, pero mahal ang gamot. Kaya paminsan-minsan ay hindi niya nagagawa araw-araw. Pagkatapos ng simpleng paliwanag na yon, bumalot ang mabigat na katahimikan. Pumikit sandali si Karen at dumaan sa kanyang mukha ang anino ng kahihiyan at desperasyon. Paparating na ang social services, sabi ni Officer Jackson, ginagawa ang tala sa notebook. Susuriin nila ang bahay at gagawa ng desisyon sa susunod na hakbang. Pakiusap, bulong ni Karen, may luha sa mata. Siya lang ang mayroon ako. Pinanood ni Margaret ang eksena. Napansin kung paano pinapahid ni Karen ang pulso niya kapag iniisip na walang nakatingin. Maliit na pamamaga, sa kasukasuan, maingat at planadong kilos. Hindi nakaligtas sa masusing mata ng veteranong nurse. Unti-unti, nagbuo sa isip niya ang isang komplikadong puzzle. Officer, mahinang sabi ni Margaret, gusto kong suriin ang schedule ng gamot ni Ellie. Maaaring kailanganin mong lumabas sandali kasama si Dr. Chen. Matapos nilang sumang-ayon at lumabas ng kwarto, lumingon si Margaret kay Karen na may halo ng pag-asa sa tingin. Mahigpit na hawak ang kamay ng anak. Parang takot, pakawalan. Samantala, abala ang koridor ng ospital. Papunta sa kwarto 317 si Sofia Martinez mula sa Child Protection Services. Sa 10 taong karanasan, mula sa maliliit na kaso ng kapabayaan hanggang sa komplikadong sitwasyon ng pamilya, natutunan ni Sofia kung paano balansihin ang empathy at professional distance. Ang kaso ng 6 na taong gulang na batang natagpuang mag-isa at nasa malubhang kondisyon ay binigyan na ng prioridad. Nasa kwarto si Ellie, nagpapahinga. Unti-unti bumaba ang temperatura habang si Karen ay nakaupo sa tabi, tense at alerto sa bawat galaw sa pinto. Sa bawat hakbang sa koridor, natapos lang ni Margaret ang pag-check sa EV nang pumasok si Sofia. May hawak na folder. Mrs. Thompson, ako si Sofia Martinez mula sa Child Protection Services. Mahinang sabi niya, walang panghuhusga. Ngunit hindi rin labis ang empathy. Kailangan kitang kausapin tungkol sa sitwasyon ninyo sa bahay. Namula ang mukha ni Karen, pero tumango. Hinawakan ng kamay ni Ellie at tumayo. Maaari ba tayong mag-usap sa labas? Ayokong may stress ang anak, sabi niya. Sa maliit na consultation room sa dulo ng koridor, umupo si Karen sa gilid ng upuan habang sinusuri ni Sofia ang mga records. Si Margaret na lumabas upang i-check ang ibang pasyente ay naantala sa pintuan na pinangungunahan ng kutob sa kanyang tiyan na may mali sa kwento na ito. Mrs. Thompson, nasaan po kayo nang tumawag ang anak ninyo sa siyam na isa-isa ngayong umaga? Tanong ni Sofia. Sa trabaho? Mahinang sagot ni Karen. Ako po ang senior chef sa Friendly Burger sa Main Street. Kinailangan kong pumasok sa morning shift. Binigyan po ako ng vice manager ng ultimatum. Bawasan ng oras kung hindi ako lalabas. At sino ang dapat nagbantay kay Ellie? Tanong ni Sofia. Bumaba ang tingin ni Karen sa kanyang mga kamay. Si Mrs. Rivera, kapitbahay namin. Kadalasan siya ang nagbabantay. Pero ngayong umaga, may appointment siya sa doktor. Akala ko makakauwi ako ng tanghali. Alam ni Ellie kung paano ako tawagan sa trabaho kung may mangyari ang 6 na taong gulang na bata, hindi dapat naiwan mag-isa sa anumang sitwasyon. Matatag na sabi ni Sofia. Lalo na kung may issue sa kalusugan. Problema sa kalusugan?
Taas ng kilay ni Karen may halong totoong pagkabigla. Kamakailan, napagod lang si Ellie, pero hindi siya nagkasakit. Ngayong umaga lang niya sinabi na masakit ang mga paa niya. Gumawa ng tala si Sofia. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ayon kay Dr. Chen, may malubhang urinary tract infection si Ellie na kumalat na sa kidneys. Hindi ito basta overnight na lumalabas, Mrs. Thompson. Napangiti si Karen sa sakit. Hindi ko alam, sabi niya, halatang napaiyak. Hindi ko sinabi na masakit sa kanya bago ngayon. Habang nakatayo sa pintuan, napansin muli ni Margaret ang maingat na kilos ni Karen. Halos di napapansin ang pagkunot ng mukha at pagbabago ng postura. Ang matalinong mata ng nurse ay nahuli rin ang ibang detalye. Bahagyang nanginginig ang kanang kamay habang abot sa tissue at halatang pantal sa leeg ng shirt ang kakaunting rashes. Samantala, sa kwarto ni Ellie, si Dr. Chen ay tinitingnan ang medical records ng bata sa tablet. Nung nakatitig siya sa mga previous visits, lab results at prescriptions, bahagyang nagkunot ang noo. May isang kutob na nag-a-alarm sa kanyang professional na instinct. Sa consultation room, patuloy ang pagtatanong ni Sofia. Sinasabi ng inyong mga kapitbahay na madalas kayong wala sa bahay. Pumapasok at umaalis sa kakaibang oras. Nag-shift work po ako. Paliwanag ni Karen, may halong desperasyon sa tinig. Natatapos ang morning shift ng 2:00 ng hapon at madalas nag-o-overtime hanggang hating gabi. Ito lang po ang paraan para makabayad sa renta at aftercare ni Ellie. At weekends, nagtatrabaho rin ako. Bawat shift na pwede kong kunin. Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Alam niyo ba kung magkano ang normal na babysitter? O kung ano ang mangyayari kapag madalas kang mag-sick leave sa minimum wage na trabaho? Si Margaret, na nanatili sa koridor, ay nakinig at nagpasya. Tahimik siyang umalis, hindi papunta sa iba niyang pasyente, kundi sa hospital archives. Ang kanyang mga taon ng karanasan ay nagsabi sa kanya, may higit pa sa simpleng kapabayaan sa kwento ni Karen Thompson. At kailangan niyang alamin ito. Habang naglalakad, iniisip ni Margaret ang mga vial ng gamot na binanggit ni Ellie at ang drawing kung saan malinaw na inilalarawan ng bata ang mga syringe at namamagang kasukasuan sa kamay ni Karen. 4 na dekada sa medisina ang nagturo sa kanya na magtiwala sa kutob. At ngayon, sinasabi nito, ang tunay na kwento ni na Ellie at Karen Thompson ay nananatiling nakatago. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Margaret sa kusina. May malamig na tsaa sa harap. Sa labas, unti-unti ang pagsikat ng araw sa Oak Ridge, pinipinturahan ang langit ng malambot na pink at gintong kulay. Sa loob ng 13 araw, kailangan niyang linisin ang locker sa Memorial Hospital, magpaalam sa mga katrabaho sa simpleng farewell at tapusin ang 40 taong serbisyo. Dapat ay magdala ito ng kasiyahan o kahit kaginhawaan matapos ang dekada ng mahahabang shift at emosyonal na pagsubok. Pero imbes na yon, iniisip ni Margaret ang batang may kunehong walang tainga at ang ina na maaring mawalan ng anak. Ngayon ay tahimik ka masyado, napansin ng asawa niyang si Robert habang pinipilo ang dyaryo. Iniisip ko ang kaso ni Thompson, sagot ni Margaret. Hawak ang tasa ng tsaa. Kahapon pagkatapos ng shift, tiningnan ko ang hospital records. 3 beses ang pagbisita ni Karen Thompson sa ospital sa nakalipas na 2 taon. Palaging sa ER, hindi sa specialist kahit may referral. Hindi nakapagtataka, sabi ni Robert. Sa minimum wage, walang normal insurance, walang leave. Hindi nakapagtataka kung hindi siya makapunta sa doktor eksakto. Natawa si Margaret. May insurance siya, state assistance para kay Ellie at basic plan sa trabaho. Pero sa pagitan ng deductibles at copay, hindi niya kayang afford ang kailangan na treatment. Tumingin si Robert sa asawa, alam ang tingin na yon. Kapag may kutob na mali. May tinatago ka ba, Maggie? Symptoms,
Kwento ng gamot. Uminom si Margaret ng tsaa na malamig na. Namumuo sa kanyang isip ang swollen joints, matinding pagod, rashes sa leeg, at sinabi ni Ellie na self-inject si Mama ng special medicine. Sa tingin mo may malubhang tinatago siya? Sa tingin ko may malubhang tinatago siya, sagot ni Margaret. At iyon ang dahilan kung bakit nagtatrabaho siya ng sobra at naiwan si Ellie mag-isa. Mas madalas kaysa sa dapat. Iniabot ni Robert ang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mga daliri ni Margaret. Maggie, aalis ka na sa trabaho sa loob ng wala pang 2 linggo. Hindi na ito ang laban mo? Siguro nga, kaya ito ang akin, mahina niyang sagot. Minsan, ang pinakamahirap na kwento ay dumarating sa atin kapag iniisip natin na handa na tayong umatras. Pagkatapos ng agahan, sa halip na pumunta sa ospital para sa shift, nagdirekta si Margaret sa address na nakasaad sa kaso ni Ellie. Ang apartment ng pamilya Thompson ay nasa lumang gusali sa silangang gilid ng lungsod kung saan mura ang renta, pero madalas hindi maganda ang kondisyon. Sa liwanag ng araw, ang balat ng pintura na asul at may balakubak at ang mga hagdang di pantay ay mas nakakalungkot kaysa sa mga litrato sa report ng paramedics. Habang nakaupo sa kotse, ilang minuto siyang nagdadalawang isip kung tama ba ang kanyang ginagawa. Nakikipaglaban si Karen para mabuhay. Naramdaman ni Margaret ang masakit na pag-igkas sa loob. Libo-libong pasyente sa lahat ng taon, ngunit kapag may ganitong kwento, hindi siya makakaramdam ng kawalang interes. Saan siya ngayon nagpapagamot? Tanong niya. Sa klinika sa Pine Street, sagot ni Steve. Pero hindi regular ang pagpunta niya. Sinasabi niya, mahal ang gamot, kaya paminsan-minsan pinipili niyang bumili ng gamot o bayaran ang renta tahimik na nagpasalamat si Margaret at lumabas sa restaurant, iniwan ang amoy ng pritong patatas at kape. Maaraw ang labas, pero mabigat ang pakiramdam sa loob niya. Nakadapa siya sa kanyang kotse nang maramdaman ang buo sa lalamunan. Hindi lang si Karen ang naghihirap sa sakit. Kasama rin ang bata. Na maaaring masira ang buhay dahil sa kawalang interes at hindi pagkakaintindihan ng sistema. Alam niya na gagawin ng Child Protection Services ang lahat ayon sa batas. Pero naiintindihan niya rin ang ibang bagay. Hindi lahat ng batas ay patas. Minsan, ang tao ay kailangan lang mapansin, makita at maintindihan. Pagkalipas ng 40 minuto, naroroon na si Margaret sa pintuan ng klinika sa Pine Street. Sa koridor, naamoy ang disinfeksyon at bagong luto na kape mula sa vending machine. Sa reception, isang batang nurse ang tumingin. Paano kita matutulungan? Naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa pasyenteng si Karen Thompson. Mahinang sabi ni Margaret. Ipinapakita ang hospital badge. Hindi ko sinisira ang confidentiality. Gusto ko lang tiyakin na nakukuha niya ang tamang gamutan. Nag-atubili ang nurse ng kaunti, pero tumango rin. Marahil naisip na may karanasan ang harap niya. Hindi regular ang pagpunta niya. Ang huling visit ay 3 linggo na ang nakalipas. Mataas ang inflammatory markers niya. Sinabihan siya ng doktor, kung ma-miss ang treatment, maaaring lumala. Nagpasalamat si Margaret at umalis. Palalim na ang dilim sa labas. Kinuha niya ang telepono at matagal na tumingin sa screen bago matapang natawagan si Sofia Martinez. Ito si Margaret Simons. Nagkita tayo kahapon sa ospital. Oh, nurse ni Ellie. May nangyari ba? Sagot ni Sofia. Sa tingin ko, dapat ninyong malaman, nanginginig na tinig ni Margaret. Si Karen Thompson ay may sakit. Posibleng systemic lupus erythematosus. Hindi siya irresponsableng ina, Sofia. Sinusubukan lang niyang harapin ang sakit at kahirapan nang sabay tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Sofia. Salamat sa pagsasabi. Titingnan ko kung pwede ba siyang isali sa social support program. Pero naiintindihan mo, Sofia, na hindi ko pwedeng isara ang kaso ng ganun lang. Mahinang sabi ni Margaret. Hindi ko sinasabi na isara.
Gusto ko lang makita siya hindi bilang suspect, kundi bilang isang babae na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya. Pagbalik niya sa bahay, naghahanda na si Robert ng hapunan. Tumingin siya kay Margaret at naunawaan ito nang hindi nagsasalita. Mabigat ang araw. Nahanap mo na ba ang sagot? Tanong niya habang nagbubuhos ng tsa. Hindi sagot ang nahanap ko. Buntong hininga ni Margaret. Nahanap ko lang ang isa pang tanong. Bakit kailangang parusahan ang maraming tao dahil lang napapagod silang lumaban? Sa gabi, matagal na hindi makatulog si Margaret. Sa isip niya, naririnig ang boses ni Ellie. Miss Margaret, inayos mo ang buhok ko. Naiintindihan niya na ang kwento ay hindi tungkol sa propesyon, tungkulin o pagiging nurse. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Kinabukasan, bumalik si Margaret sa ospital, hindi bilang empleyado, kundi bilang isang tao na determinadong tapusin ang kwento. Sa waiting area, nakita niya si Karen. Nakayuko, hawak ang kamay ni Ellie. Ngumiti ang bata nang makita si Margaret. Miss Margaret! Bulong ni Ellie. Kumusta, Sunshine? Sagot ni Margaret, umupo sa tabi niya. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas maganda. Ngumiti si Ellie. Sinabi ng doktor, makakauwi na siya soon. Tumingin si Karen pataas. Luhang pumuno sa mata niya, ngunit ngayon ay ginhawa, hindi desperasyon. Tumawag si Sofia, mahinang sabi niya. Nahanap nila ang programang makakatulong sa pagbayad ng treatment at pinayagan na manatili si Ellie sa akin. Nahirapan si Margaret na kontrolin ang emosyon. Magandang balita ito, Karen. Ito kayo! Mahina na bulong ni Karen. Kayo ang gumawa nito. Umiling si Margaret. Hindi, ikaw. Ikaw lang ang sa wakas ay hindi na nagtago ayun kung gaano kahirap ang lahat. Nang lumabas siya sa kwarto, ramdam niya ang katahimikan sa puso. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niya na hindi nasayang ang kanyang trabaho. Hindi nagbago ang mundo. Ngunit isang ina at isang bata ang nakatanggap ng pagkakataon. Minsan sapat na yon upang ibalik ang tiwala sa kabutihan. Nagpatuloy si Karen sa kanyang trabaho. Lumalaban sa autoimmune disease na kumukuras ng lakas at nagdudulot ng sakit. Salamat, Steve, sabi ni Margaret habang umiikot papalabas. Mas marami kang naitulong kaysa akala mo. Sandali! Tawag ni Steve. Hindi nila pwedeng kunin si Ellie. Mahal na mahal ni Karen ang batang ito. Mamamatay siya kung iyon ang mangyayari, huminto si Margaret sa pintuan. Hindi kung kaya kong pigilan ito, mahinang sagot niya. Ang susunod niyang destinasyon ay ang apartment ni Karen. Ginamit niya ang spare key na binanggit ni Officer Jackson, nakatago sa ilalim ng maliit na bato na anyong pagong. Binuksan niya ang pinto. Alam niya na hindi ito ganap na legal at tiyak na hindi etikal. Ngunit mas mahalaga sa kanya na maunawaan ang buong sitwasyon kaysa sumunod lamang sa protocol. Sa loob, ibang kwento ang ipinapakita ng apartment kumpara sa opisyal na report. Sa kabila ng kasimplehan at katandaan ng tirahan, ramdam ang pag-aalaga at pagmamahal. Maayos na nakakabit ang mga drawing ni Ellie sa refrigerator, may gold stars sa reading charts, at nakaayos sa mga drawer ang mga gamit sa paaralan. Sa kalendaryo sa kusina, maayos na nakalista ang mga shift sa trabaho, school events ni Ellie, at mga check-up sa doktor. Sa banyo, natagpuan ni Margaret ang hinahanap. Mga bote ng prescription na gamot, hydroxychloroquine, prednisone, at biological immunosuppressant. Ang ilan halos ubos na. Sa